Let's make this simple. Pagtungtong ni FPRRD sa posisyon bilang presidente, ang utang ng Pilipinas ay nasa 5.95 trillion. 2016 yon. Nang matapos ang kanyang termino ay nasa 12.79 trillion. In other words, nasa 6.84 trillion ang total na increase ng utang ng Pilipinas from 2016 to 2022. So yun yung utang ng Administrasyong Duterte. Dito naman, sa current administration, ang start is of course ang end ng Administrasyong Duterte, 12.79 trillion pesos. Ngayon, umabot na sa 16.75 trillion na merong increase na 3.96 trillion as of April 2025 or almost 4 trillion na increase. So ano yung pagkakaiba ng mga utang na ito? Sa panahon ni FPRRD, may pandemic. COVID response, halos lahat ng pondo natin ay dinarevert natin sa pandemic. But kahit mayroong pandemic, napaka-visible at nakikita at nararamdaman ng Pilipino ang build projects. No? At iba pang programa ng Administrasyong Duterte na makikita ng mata mo at mararamdaman mo kahit ng mga normal na mga mamamayan. This 6.84 trillion is a debt that's been felt by the people. Di ba? Ngayon ang tanong, 6.84 trillion is the whole term, ha? 6 years. Samantalang itong almost 4 trillion, kalahati pa lang ng termino ni PBBM, mga calls. Meron pa tayong half of 2025, 2026, 2027 to 2028, mga calls. Di ba?